pagiging karakli. Tapos na ang bakasyon kaya dagsana sa ilang bus terminal ang mga nagsisiuwian sa kanilang probinsya. Binuksan na rin ang ilang bahagi ng EDSA busway na isinailalim sa rehabilitasyon. Saksi si Rafi Tima. Marami ng pasahero sa bus terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Pauwi na silang probinsya matapos magdiwang ng bagong taon sa Metro Manila. Biyaheng Tarlac, Pangasinan at ilang bahagi ng Central Luzon ang mga narito. May mga pasahero na rin sa mga terminal ng bus sa Maynila, bagamat kaunti pa lang ang mga bumibiyaheng pasahero. Sa PITX, dagsana ang mga pasaherong pauwi sa mga probinsya. Sinahan na, kanyang ina at lolo, bit-bit ang mga napamasko mula sa mga kaanak dito sa Metro Manila. Iuwi po namin sa probinsya yan lahat po, tapos ibibigay po dun sa mga kamag-anak din po. Ang daming tao, grabe. Sulit naman po. Sulit naman po. Pulto rin ang dalang bagahe pauwi sa Calaguas Island ni na Lola Elena na 3 linggo ring nagbakasyon dito sa NCR. Medyo marami-rami yung gamit nyo. Binigayan lang po yan. Ang mga napamaskuhan po ito. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa PITX. Bukod sa security check sa entrada, panay ang ikot ng mga tauhan ng SWAT. Sa gitna ng dagsa ng mga pasahero sa PITX, bagyang may build-up ng trapiko sa paligid nito. Maging sa southbound lane ng EDSA sa bahagi ng Estrella sa Makati hanggang sa paglagpas ng Magallanes flyover, mabagal ang trapiko. Bumilis naman daw ang takbo ng mga bus sa EDSA busway. We observe na bumilis po yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis po yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Binuksan na naman ng DPWH ang naisaayos ng bahagi ng EDSA busway, partikular ang southbound mula Taft Avenue hanggang Orense at ang northbound mula Magallanes Avenue hanggang sa Orense sa Makati. Alinsunod sa utos ng Pangulo na pabilisin ang rehabilitasyon sa EDSA, puspusan na ang pag-aasfalto sa natitirang bahagi ng busway. Tinatapos na rin ang paglalagay ng pavement markings. Simula January 5, magiging 10 p.m. hanggang 4 a.m. na ang schedule sa pagsasaayos ng EDSA para hindi makaabala sa mga motorista tuwing rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Bistado ng NBI ang Filipino-Chinese na nagbebenta umano ng mga hindi lisensyadong armas. Ang depensa ng suspect sa pagsaksi ni John Consulta. NBI! Nang makumpirmang naikasa na ang transaksyon, nagtakbuhan ng mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division papunta sa basement parking ng isang condotel sa Makati. Agad nilang pinusasan ang suspect na isa umanong gun runner o nagbebenta ng dinisensyadong baril. Nandito sa aking kaliwa itong subject ng operasyon sa Filipino-Chinese National. At dito naman mga kapuso, kapatid natin, andito naman yung baril na ibinibenta sa undercover ng NBI at narito naman itong bundle ng pera. Na-recover mula sa kanya ang isang M3 submachine gun, isang 9mm na baril, isang Ruger pistol, isang Ronin kit, assorted na magazine at mga bala at marked money. Ayon sa NBI, maingat sa pakikipagtransaksyon ang suspect at pinipili na maigi ang kanyang bebentahan ng baril. Nagkakaroon siya ng mga counter-surveillance and sinecheck niya yung mga clients niya. Isang confidential informant daw ang nagbigay sa kanila ng impormasyon. Sabi niya, merong Chinese national involved sa gun running. Binibenta daw na ito ay mga licensed firearm. At ang binibentahan daw niya ay mga kapwa niya Chinese, especially during the time may pogo pa tayo rito. Gate ng inaresto ng suspect, hindi kanya ang nakumpiskang submachine gun. So, pinasusuri sa kanya ito. Inususuri sa? Sa kaibigan ko. Sa kaibigan? Oo. Okay, bakit sir may pera? Hindi akin pera yan. Hindi sa inyo pera? Wala, hindi akin yan. Binibenta niyo rin po sir yung baril? Hindi. Nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yeah, we're coordinating with our counterparts. Kasi check kung nagamit nga itong mga baril na ito in other crimes
Also, we're checking his identity. Kung talagang siya yung what he claims to be. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO ng mga e-bike at e-trike rider na dumaan sa mga pangunahing kalsada. Saksi si Maki Pulido. Noong nakaraang taon pa inanunsyong hihigpitan ng pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa major highways. At kanina, nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO. Si Kuyang walang helmet, nasita rin ang pag-U-turn. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-trike sa National Highway kung diretsyong tawid lang. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo dito sa Akala ko okay lang na pwede rito kasi sa may Hindi na po, sir. Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasita ay walang mga lisensya o ID. Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, mangyayari ito sa mga susunod na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes at South Luzon Expressway. Initially, kung po pwedeng umalis sila sa National Highway, pumunta sila sa secondary road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang at ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat hulihin yon. Kung may lisensya, tikitan. Kung walang lisensya, dapat i-impound. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. Kinakailangan talaga na maipatupad na ng husto ang Evida Law para sa ganon ay walang mga kalituhan at yung apprehension ay tama. May guidelines na raw sa panghuhuli at 1 buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagrerehistro ng mga e-bike at e-trike pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagdadrive. Minsan po yung mga kasambahay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kitang, ibig sabihin nito para kay Brian Makarangkat na sa pamamasada kinukuha ang pambuhay sa pamilya. Malit ang kita namin pag diyan sa looban. Wala pong sumasakay sa amin. Ang karamihan pong sumasakay sa amin, LRT, MRT, papunta din sa simbahan, heritage. Diyan po mga pasero namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Umaasa mga Pilipino na mapananagot ang mga sangkot sa katiwalian na iniuugnay ng marami sa kahirapan base sa resulta ng isang survey. Lumabas din sa parehong survey na presyo ng mga bilihin ang isa sa mga problema nais ng mga Pilipino na matugunan ng gobyerno. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mas mababang presyo ng bilihin, pagsugpo sa katiwalian at paglikha ng mas maraming trabaho. Ito ang pangunahing hangad ng mga Pilipino na tugunan ng gobyerno para sa kanilang komunidad. Base sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng think tank na Stratbase. May 1,200 respondents ang survey na ginawang mula December 12 hanggang 15, 2025. Panahong mainit ang usapin sa mga maanumalyang flood control projects. 38% ng respondents naniniwalang ang pagpapababa ng presyo ng bilihin ang pinaka-urgent na dapat gawin ng gobyerno. 31% ng respondents ang nagsabing dapat sugpuin ang katiwalian para mapaganda pa ang serbisyo ng gobyerno. 21% ang nagsabing dapat lumikha ng mas maraming trabaho at pagkakakitaan. At 10% ang nagsabing dapat maging accessible ang edukasyon at healthcare. Meron ding plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level ang survey. Ayon sa Stratbase, pinapakita ng survey na iniuugnay ng mga Pilipino ang epekto ng katiwalian sa kanilang mahirap na kalagayan. Sa kanila, nakukulang ang serbisyo ng pamahalaan. Hirap sila sa buhay, gutom, walang trabaho, kulang ang livelihood. Tapos meron pang pagnanakaw na nangyayari sa kaban ng bayan. Makikita rin daw sa survey na umaasa ang mga Pilipino sa gagawing hakbang ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian habang tinutugunan din ang kanilang mga economic concern. On top of their concern,
is really affordability. But side by side with that is reality na kailangan harapin ang pagnanakaw, may panagutin, kasi kundi hindi masuresolve rin ang hirap ng kabuhayan ng tao. Because they feel the economy is driven by government's actions and activities. Ayon sa Stratbase, regular silang nagpapagawa ng survey na ganito na maaaring magamit ng gobyerno bilang gabay ngayong 2026. This should be seen as a guide moving forward to 2026. These are the voters, these are the general public, these are your consumers, diba? That means they define what Philippine society is today. Kinukuha pa namin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay dito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 35 overseas Filipino workers mula Cambodia nakauwi na sa Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, mga sinagip sila na biktima ng illegal recruitment, human trafficking at scam hub operations. Inalalayan sila ng kagawaran at binigyan ng tulong pinansyal at suporta. Muling nagpaalala ang DMW na tiyak ang rehistrado sa kanila at lehitimo ang mga ina-applyan na trabaho abroad. Special Investigation Team binuo para tutukan ang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Eli Paz Lamasan. Ayon sa hepe ng Iloilo City Police, pinag-aaralan na nila ang mga pangyayari at ebidensya na nakuha mula sa bahay ni Lamasan. Pinag-aaralan din nila ang statement ng kanyang live-in partner na si Lord Byron Torrecarrion. Sa ngayon ay wala pa raw tugon si Torrecarrion sa hiling na paraffin test ng La Paz Police. Sinusubukan pa rin ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Kinumpirma naman ng Iloilo City Police na ang baril na sinasabing aksidenteng pumutok at tumama kay Lamasan ay pagmamay-ari ng mismong Vice Alcalde. Ayon sa pamilya Lamasan, ikinalulungkot nila ang sinapit ng Vice Alcalde na isa raw mabuting public servant. Humiling sila sa ngayon ng dasal at sinabing maglalabas sila ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bukas ng hapon idaraos ang pagbabasbas ng mga imaheng replika ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, inaasahan mas marami ang dadalo sa traslasyon sa susunod na Biyernes. Kanina, marami ang nagsimba ngayong First Friday ng Enero. Saksi si Darlene Cay. Dahil unang araw ng Quiapo ngayong taon, espesyal ang pagsisimbang ito sa Quiapo Church ng 72 taong gulang na si Nanay Maria Dolores. Wala pong imposible sa kanya. Nananalig po ako ng buong puso sa kanya. 7 dekada na siyang deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya sa puon niya muling inilapit ang mabigat na pasanin niya at ng pamilya sa pagpapalit ng taon. Alisin niya yung nasa isipan ko, yung galit, yung sama ng loob, ipagkaloob niya sa akin yung magandang pamumuhay itong 2026. Pag-aangin niya ang kalooban ko at magbalik sa Panginoon Diyos ang aking anak. Ipinanalangin naman ni Nita ang kanyang kapatid. Ngayon po kasi yung ate ko nasa critical na kondisyon sa Pasig. Kasi gusto ko, bago ako pumunta ng Pasig, dala ko yung bas-bas na nawa makasurvive pa yung ate ko. Dalawa lang sila sa libo-libong deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday ng taon. Ang mga nakinig sa misa, umapaw hanggang sa Quezon Boulevard. Sana po lagi pong yung magandang na laging malakas, saka iwas sa mga sakit na naramdaman, saka sana magandang takbo ng Pilipinas. Dahil mula sa Kalye Villalobos lang pwedeng pumasok ang mga deboto, dito humaba ang pila at halos magsiksikan kaninang umaga. May cut-off din sa pila kaya may mga nanibago at nahiwalay sa kanilang kasama. Nagulat lang kami na bago yung sistema. Kasi dati naman po, hindi naman ganito tuwing unang ng January. Hindi pa sila naghihigpit. May mga hindi na rin pumasok pero nakinig pa rin ng misa sa labas. Ang daming tao po yung pila ang haba, baka lang mahilo kami orwan. Kahit hindi ka naman pumasok sa loob at para yung nasa puso mo naman yung pagdarasal mo. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. Iniiwasan po kasi natin dito na magkaroon ng siksikan, tulakan. Nagsisilbing drill na rin po yan
actual drill na rin po para sa mga ihos kung paano ho i-manage ng sabay ang pag-aasikaso ng posisyon. At usually yung Plaza Miranda ang ginagawa nating pinakabulwagan sa pagpasok nila. Usually ito ay preparasyon na rin para sa ating January 9 or January 8 masses, na kung saan isa lang po yung ating entrance. Ayon sa Technical Advisor at Incident Commander ng Traslasyon, nasa huling bahagi na ng mga paghahanda para sa traslasyon ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo, katuwang ang PNP at Manila LGU. Pareho pa rin ang ruta sa nakaraang taon, pero ang pagkakaiba ngayon ay isasara na sa mga deboto ang Ross Boulevard, Katigbak Drive at Ayala Bridge. Gusto nating matiyak na mabilis na makakatawid ng Ross Boulevard ang ating imahen. Sisikapin po ng pinagsamang pagtutulungan ng PNP at ng mga ihos na wala ho talagang makakaakyat muna sa tulay ng Ayala hanggang hindi tumatawid yung imahen natin ng Ayala Boulevard. May mga binago rin sa andas para mas stable at mas madali itong makausad. Dati ho, 3 lang ang gulong nito at may parang 2 balancer lamang sa gilid. Ngayon ho, ginawa na namin 4 ang gulong nito para ho stable. Dati ho, parang timonero lamang ng bangka ang nagtitimon, ang nagigiya sa andas. Ngayon ho, ginawa na namin itong manibela. Talagang literal na manibela ng sasakyan. Gaya ng nakaraang taon, bawal pa ring sumampas sa andas. Inaasahan ng pamunuan ng Quiapo Church na mas marami ang lalahok sa Traslasyon 2026 kumpara sa mahigit 8 milyong debotong sumali sa Traslasyon noong nakaraang taon. Bukas ng hapon naman idaraos ang pagbabasbas sa mga imaheng replika ng Poong Jesus Nazareno. Gagawin ang pagbabasbas sa Quezon Boulevard Footbridge. Pansamantala itong isasarado sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng LTO ang isang babaeng naglabas daw ng baril sa gitna ng trapiko sa Cagayan de Oro City. Pinatawan din ng 70 araw na suspensyon ng may-ari ng minaneho niyang sasakyan. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kumakalat online ang letrato ng isang babaeng naglabas ng baril habang nagmamaneho ng pickup truck. Kuha ito sa Captain Vicente Roa Street, Corner Hayes Street sa Cagayan de Oro City noong December 29. Ayon sa Cagayan de Oro Police, naipit sa traffic ang driver. Natukoy na nila ang pagkakakilanlan. Pero hindi pa malinaw kung nasangkot siya sa road rage. Usually daw, yung pinapakita to to gadala daw siya toy gun kay lagi na siya panghandok sa mga beggars tungkol kay nabiktima na siya. Ayon sa Land Transportation Northern Mindanao, natunto na din nila ang may-ari ng sasakyan. Sinilbihan na rin ng show cause order ang mismong may-ari ng pickup truck na hindi nila residente ng Cagayan de Oro City. Yung sa driver, we required the vehicle owner to produce a driver on January 5 during the investigation sa na-initial show cause order. They have to appear in my office on January 5. Ayon sa regional office ng LTO, hindi makatwiran ang ginawa ng babaeng driver. Posibleng suspindihin o tuluyang mawalang bisa ang kanyang driver's license. Hindi ka dapat maglabas ng baril. Anong gusto mo ipakita? Manakot ka? Ngayon pagka-road rage, pagka-road rage, usually revocation agad ang penalty niyan Nanawagan ngayon ang LTO Region 10 sa nakaalitan ng driver na makipag-ugnayan sa kanila para sa dagdag reklamo laban sa driver. Nag-request na din ang PNP ng firearm verification sa Regional Civil Security Unit upang malaman kung totoo ang baril. Ato nang gipaabot ang mga resulta ni inyo. Ang mga sakyanan po naka-alarm na kini. Naka-tagaan po ang owner ni inyo og suspension order nga 90 days. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Namataang nagbuga ng maitim na usok ang Bulkang Mayon kaninang umaga. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 2 volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Kasunod ng pagtataas ng Alert Level 2 sa bulkan, pinalikas ang 4 na pamilya nakatira sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Nag-iikot din ang mga otoridad para masigurong walang maiiwan sa loob ng PDZ. New Year, new goals. Kasama na dyan ang makaipon.
Ano-ano nga ba ang mga hakbang para maging matagumpay sa pag-iipon? Saksi si Bernadette Reyes. Mula sa itinabing tig 20 coins mula January 25 hanggang kahapon unang araw ng 2026, nakaipon ng 16,000 pesos si Lizelle. 47,000 pesos naman ang nakuha ng mag-asawang Franklin at Chelo Carpintero sa binuksan nilang alkansya. Tuwing bagong taon, isa sa mga karaniwang New Year's resolution ang pag-iipon. Gaano man kaliit ang inyong itinatabi, ang mahalaga, gawin itong tuloy-tuloy para pagdating ng takdang oras, meron kayong matatawag na sarili nyong ipon. Si Wilton halimbawa, iniipon ng mga mamisong sukli, sabayan pa ng tinatabi mula sa sweldo. Nakaipon ng mahigit 13,000 pesos. Mga sukli pag sa mga jeep, pati sa mga tricycle. Tuwing bumibili rin ako ng mga merienda, at dalasan mga barya yung sinusukli nila. So, bali, dinalagay ko kagad, hinuulog ko kagad sa mga alkansya. Pag may emergency, parang mabilis humugot ng pera. Ayon sa isang registered financial planner, marami ang naiengganyong mag-ipon pagpasok ng bagong taon. Mahalaga raw na mag-set ng target kung para saan at magkano ang gustong maipon. Gawin din daw na regular ang pagtatabi ng pera, hindi yung kung kailan lang maisipan. Money is not just about our knowledge, but it's really about behavior. 90% behavioral yan. So minsan, alam na natin na dapat tayong mag-ipon. Pero kung hindi natin na-set aside or hindi natin nagawa ng tama or walang sistema, most likely magagastos natin yan. May tinatawag tayo na envelope system. So pagka-receive natin ng sweldo, meron na tayong envelope kung ano yung assignment niya, kung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Pero huwag niyong kakalimutan, dapat meron kang envelope for your savings. Kasi yun na rin yung way for us to automate. And dapat hindi natin siya magalaw. Ito rin ang napansin ni Tet Tan, isang empleyado. Kaya high-tech na raw ang ginagawa niyang pag-iipon na iniimpok niya sa kanyang digital online banking. So dati nakakapag-ipon ako gamit yung alkansya dito sa bahay. Kaya lang napansin ko na kapag may kailangan ako ng pera, dinudukot ko lang din siya. So ngayon, ginagawa ko is ino-automate ko na siya, gumagamit ako ng online banking. Paano naman kung gusto ngang mag-ipon pero kulang talaga ang kita sa ginagastos? Payo ng mga eksperto, extra income is the key. Si Tet halimbawa, bukod sa kanyang trabaho, nakisabay sa nauusong 3D printing. So ito kasi is pwede kong i-set up dito sa bahay na kahit hindi na ako lumabas pa, pwede ako magkaroon ng additional income. Pwede mo siyang maging side hustle, di ba? Every after office or on a weekend, di ba? May mga kilala tayo, nagbebenta sila ng pagkain or buy and sell online. Ano man daw ang inyong financial goals this 2026, mahalagang may suporta ng mga mahal sa buhay para sabay-sabay maabot ang mga pangarap. Set a meeting with your family member. Pag-usapan ninyo habang nagsisimula yung taon, ano yung target ninyo na gusto nyong maipon. So, hindi naman talaga ito madali. So, kahit na small progress, di ba, nasimulan natin first 2 to 3 months of the year na nakakapagtabi na tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Walang bagong sama ng panahon pero asahan pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa umiiral ngayong shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mimaropa, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Linggo ng umaga may mga pag-ulan pa rin sa Bicol Region, Mindoro, Palawan, Panay Island, Caraga at Soc Sargent. Pagsapit ng hapon, halos buong Southern Luzon na ang uulanin, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na buhos ng ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan gaya ng naranasan kahapon at kanina. Nagsuntukan ang mga lalaking yan sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon sa Maguindanao del Sur. Nag-ugat umano ang gulo sa pagpapaingay ng mga motorsiklo. Sumubok na umawat ang isang lalaking nakaitim na t-shirt. Maya-maya pa, nagpaputok ng baril ang lalaking nakaitim. May isang tinamaan. Ayon sa uploader ng video, isinugod sa ospital ang biktima. Inaalam pa ng mga pulis ang mga detalye sa insidente at sa sinapit ng lalaking nabaril. Sinusubukan ding kunan ng pahayag ang mga sangkot.
Slay ni Shuvi Atrata ang kanyang ski adventure sa Japan. Siyempre, kumpleto ang gear ng Sparkle Star para sa kanyang kaligtasan. May video pa siya ipinakita ang swabing pagbaba niya sa snow. Pero may sablay din pala siya. Caught on cam na nakahiga na siya sa niebe. Biro ni Shuvi sa kanyang caption, "It's okay to fall, basta nakapagpa-picture ka na." Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.